itong administrasyon na to, pag hindi nila nakuha o yung suporta ng isang government official, ang gagawin nila, tatanggalin nila, papalitan nila ng kanila. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kung tatanungin kong tama ho ba yung naging desisyon ni Governor Hubahib na hindi bababa sa kabila ng suspension order? Ako ang tatanungin, tama yung sinasabi niya na hindi siya bababa. Bakit? Para sa akin, how can you obey an illegal order? Bakit illegal? Kasi walang due process. Ibig sabihin, violation ng Constitution yan. Basic, very basic yan, di ba? At bakit ginaganito si Governor Hubahib? Ano ho ba yung posibleng nakikita po ninyong motibo ng pamahalaan laban sa kanya? Ay, politika yan. Politika. Unang-una, nung ganito nagsimula yan at nag-ugat. Nung nabalita na yung susunod na rally ng Hakbang Maisog ay dito sa Davao del Norte. Dito sa Davao del Norte Sports Complex. Ngayon, si Governor Hubahib nag-commit ng mga 100,000 na attendees doon sa rally. Ito naman, sa kadahilan ng yung mga supporters namin, sila ang nag-commit din sa amin na pupunta at dadalo doon sa rally. Bago mangyari ang suspension na yan, merong 2 emisaryo ang ipinadala ni Anton Lagdameo kay Governor Hubahib. Kinakausap siya kung pwede, huwag ituloy ang rally na nakaschedule ng April 14 dito sa Tagum City. Dahil daw mapapahiya siya, dahil alam niyang taga Davao del Norte siya, tapos siya ang SAP kung tawagin, no? Special Assistant to the President. Isa tingin ko naman, itong tarantadong ito, hindi alam kung anong trabaho niya as SAP, Special Assistant to the President. Mahirap Pagkatapos, ang sabi ni Governor Hubahib sa kanya na nakapag-commit na ako doon sa emisaryo, no? Sabi, nakapag-commit na ako, hindi ko pwedeng baliin yung salita ko. Sa kadahilan ng, sabi nga ni Governor Hubahib, kahit mahirap lang akong tao, ngunit meron din akong isang salita. Wala akong pwedeng ipagmalaki na iba. Wala akong pwedeng ipagmalaki na mataas na attain doon sa aking edukasyon. Wala rin akong pwedeng ipagmalaki na sapat na kayamanan. Ngunit dito man lang, ang pwede kong ipagmalaki sa sarili ko ay meron akong isang salita. Ngayon, ang akala ni Governor Hubahib, tapos na yung usapan na yon. Dumating pa ang isang araw, meron na naman pumunta kay Governor Hubahib sa kanyang opisina dito sa Kapitolyo ng Davao del Norte. At sinasabi, Governor, pinapatawag kayo ni Anton Lagdameo doon sa isang restaurant dito sa Tagum City. Siya mismo pumunta sa Tagum City. Ang sagot ni Governor Hubahib, sabi niya, nakita mo yung mga tao dyan sa labas ng opisina ko, ang dami niyan. Kanina pa nag-aantay dahil may mga problema lahat yan. Hindi ko naman pwedeng unahin ko si Lagdameo dahil itong mga taong ito, sila ang nagluklok sa akin dito sa pwesto at para ako naging gobernador. Siyempre,
nung hindi dumating at pinuntahan ni Governor Hubahib si Anton Lagdameo, nagalit yung gago at sinasabi niya na insulto raw siya. At sino daw si Governor Hubahib para hindi siya siputin doon sa restaurant kung saan siya nag-aantay. Ganon kawalang hiya yan. Palibhasa, palaging bangag yung tarantadong yan. Kanya hindi na tama yung kanyang takbo ng utak niya. Kaya yun na nga nangyari, nagulantang na lang kami nung nakatanggap ng parang tip si Governor Hubahib na meron nga daw suspension order na isi-serve sa kanya. So tinanong ko siya, ano bang kaso ang hinaharap mo? Sabi niya, wala naman akong alam at wala rin kaming natatanggap na kahit ano man lang notice kung saan papasagot sa amin kung ano yung reklamo na meron. Wala talaga lahat. Walang due process. At So ito na nga nangyari. Kahapon, nag-gather yung mga supporters doon sa Kapitolyo. go ahead, Speaker. Congressman. Isa pang problema kasi, bakit hindi matanggap ng mga tao yung kanilang gustong iupong gobernador, yung vice-gobernador? Dahil nga, itong vice-gobernador na to, ito yung nireklamo na namin dahil sa reklamo ng taong bayan na sobra magnakaw ng kahit pera ng mga mahihirap, ninanakaw. Yung AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nasa krisis na yung mga tao, nanakawan pa. Paano nila ninanakaw? Halimbawa, namigay ng AICS 5,000 pesos pinapapirma sa recipient. Babawiin nila yung 4,000. Saan na pupunta yung 4,000? Ang balita ko, hinahati-hati nila. Itong vice-gobernador, mayroong share. Yung regional director ng DSWD, may share. Kanya halos linggo-linggo nandito sa Tagum City, kumukuha ng dividendo niya. Yan ang problema dito sa Davao del Norte. Kung maghahanap kayo ng korupsyon, punta kayo sa Davao del Norte, marami dito. Dahil nga, ang DSWD Regional Director ay nakikipagkuntsaba dito sa mga pamilya ng Uy, pamilya ng vice-gobernador, na itong si Oyo Dikawat Uy. Yan ang may pasimuno dito sa lahat ng korupsyon sa probinsya. Siya ang may pasimuno. Dito naman sa Tagum City, ang may pasimuno, yung kanyang ama na mayor sa Tagum City. Lahat ng illegal nandito sa Tagum City ngayon. Bumabaha ng Shabu dito sa Tagum City. Hindi lang ito nare-report sa national news. Pero pumunta kayo, mag-imbestiga tayo dito sa Tagum City. Nandito lahat ng illegal. Illegal na pasugalan sa mga barangay nandito sa Tagum City. Dahil tinutukahan niya yung mga barangay captain ng monthly o weekly para ibigay sa kanya. Ganon po ang kalakaran dito sa Davao del Norte. Ngayon, hindi ko maintindihan kung anong takbo ng gobyerno sa panahon na ito. Yes, Congressman. Alam din natin na si Governor ay kabilang din po doon sa partido, federal na partido ng Pangulo. Siya ho ba ay member pa rin? Kasapi pa rin po ba ng partido? Ay, hindi ko alam. Malamang, siguro. Pero ako, hindi naman kasi ako sumama dyan. At isa din sa mga naging nakikita no, ng ating mga kababayan, posible ho ba na dahil pinasuspende itong si Governor Hubahib dahil kaalyado siya ng dating Pangulong Duterte? Malaking possibility yan. Dahil nga, alam mo, itong administrasyon na to, pag hindi nila nakuha o yung suporta ng isang government official, ang gagawin nila, tatanggalin nila, papalitan nila ng kanila. Yung mga taong
pumapayag na magpagamit sa kung anong gusto nila.